Kumusta kaibigan? Maligayang pagbabalik tanaw sa iyong buhay probinsya. Ako nga pala ang inyong lingkod, Ron Revilla po. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sana po ay masubscribe mo ako at paki-all na rin ng notification bell. Nag-upload po ako ng mga videong gawaing bukid upang maibahagi ang buhay probinsya. At maraming salamat kaibigan. Sa videong ito mga bay ay magbabahagi ako ng pag-aalaga ng baka. Pero hindi sa pagiging eksperto, kung hindi sa pagiging baguhan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng aking sasabihin at mababanggit ay base lamang sa aking karanasan bilang isang baguhan sa pag-aalaga ng baka. Gusto ko talaga mag-alaga ng hayop na ito mga bay kasi base lang sa aking mga nakakausap dito, yung mga backyard farmers rin o mga bakiro dito. Parang parang may pira rin na tayo sa bangko nito. Kahit mataas yung panahon sa pag-aalaga natin ng baka, ay kalahati naman ng puhunan natin ay yun yung pwedeng mabalik sa atin. Depende po pag napalaki natin ng maayos yung baka. Mas lalo na daw kapag nakapagpaanak tayo ng baka. Kaya mas mabuti mga bay, yung una nating bilhin ay yung babaeng baka tulad nito. Kasi mga bay, pag nakapagpaanak tayo nito, meron na tayong similya. Hindi na tayo bibili sa iba upang papalakihin natin. Kasi kapag nanganak to, dito na tayo kukuha ng palalakihin at pwede nating ibenta. Isang mabilisang shoutout lamang mga bay kina Manang Mati at Kuya Chudi mula Yoki, at sa mga kasamahan ni Kuya Chudi sa Taga Ruiz Yoki, kina Jeanette, Evelyn, Noni, Minchi, Cecil, Sandy at Darwin. Maraming salamat po sa inyong suporta at panunood. Ingat kayo lagi dyan sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Ang baka na ito mga bay ay nabili namin ng 14,500. Bali 15,000 yung binta nito sa amin at nakahingi kami ng tawad na 500. Kaya yun, 14,500 na lang. Pero yung 500 mga bay ay ginamit namin sa pambayad doon sa pinagkakargahan nito kasi malayo yung na pinilihan namin, malapit na sa kabilang lungsod. At yung yung 200 na sobra ay binili namin ito, lubid. Kasi kailangan natin ng mahaba na lubid upang malawak yung mga bay, yung pag-ikot-ikutan kapag tinali natin siya dito. At nakakain siya ng marami. Meron akong meron akong tatlong alam na lahi ng baka. Yung Tagalogin, kung sa Tagalog ay Tagalogin, pero kami dito ay Bisaya, so Bisaya yung tawag sa amin. O tawagin na lang nating native na baka. At pangalawa, yung hybrid na baka, yung mga Brahman, yung mga inalagaan sa malalaking farm. At yung pangatlo, yan yung crossbreed na mula sa native at doon sa hybrid na baka. Yung pinagsama yung lahi nila. Kaya meron sa amin ditong tinatawag na mistiso yung lalaki at mistisa naman yung babae. Kaya siya ay produkto ng mistiso at mistisa. Kung napapansin niyo mga bay, ang baka na ito ay medyo medyo payat kasi hindi siya masyadong naalagaan ng may-ari kasi busy na sa sasakan niya doon sa bukid. Nagtatanim kasi sila ngayon ng mga mais kasi tag-ulan ngayon. Pero hindi na yan mga bay, hindi na yun mahalaga, yung mataba man na yun. Kasi meron naman akong nakakausap dito at tinuruan nila ako kung paano patabain. Pero ito, sa baka na ito, pakainin lang natin siya ng tama, sakto lang para lumaki naman siya agad. Sa pag-aalaga ng baka dito sa Bantayan Island, sa nalalaman ko lang, mayroong dalawang pamamaraan. Yung traditional na pamamaraan at yung bago ngayon, yung mga moderno na. Explain ko muna mga bay para sa mga hindi pa nakakalam. Yung tinatawag dito na traditional na pamamaraan ay yun yung ipapastol lang natin yung baka sa umaga at sa tanghali ay painumin natin tubig at pastol naman agad. At paghapon ay iuwi na natin o lagay natin kung saan natin itinatali tuwing gabi. At doon naman sa mga modernong pamamaraan, yun yung makikita natin sa mga malalaking farm, yung may mga commercial feeds na ginagamit para pangpataba ng baka.
Kasi kailangan nilang gawin yun upang makapagbenta agad. Kaso lang, kapag tulad natin, mga backyard tayo, o tulad ko, ay kailangan ko talagang mas papabor ako sa tradisyonal na pamamaraan. Kasi pag nandito tayo sa bukid, wala tayong masyadong malaking income o bihira lang talaga, paminsan-minsan lang. Kaya mas mabuti na rin yung papasto lang natin kahit matatagalan tayo sa panahon. Kasi yun talaga yung kalaban natin dito sa bukid sa pag-aalaga ng hayop, yung panahon. Pero mga bay, gagamit rin tayo ng medyo modernong pamamaraan tulad ng yung pagpurga sa ating alagang baka. At bibili rin ako ng ng cattle feeds para patabain to siya. Pero pag mga bay, pag lumaki na siya, hindi na ako siguro magbibigay ng tulad ng yung cattle feeds. Kasi kailangan nating reduce yung baka para madali siyang mabuntis. Bali mga bay, paano natin malalaman kung may lahi ba yung nabili nating baka o wala? Ito mga bay ay itinuturo din sa akin ng mga nag-aalaga dito. Kasi sabi nila pag medyo mahaba yung tenga. Pero iwan ko para sa inyo mahaba ba to? Pero para sa akin, kasi nakikita ako dito ng ng mga baka na Bisaya talaga, yung sa Tagalogin. Ay, medyo maliit talaga yung yung tainga nila, tapos nakaganito nakatayo yung tainga nila. At ito rin yung isa sa palatandaan na pag medyo mahaba dito, medyo laylay po yung yung balat niya dito sa may liig niya. Tapos yung ganito. Ganyan, pag nakaangat yung ulo niya. At may siya, ito konti lang to mga bay, pero yung iba ay mahaba talaga. Yung tawag nila dito sa amin ay pusuran. Yung medyo may pusod daw. Pero mga bay, pag meron diyang mga eksperto sa pag-alaga ng baka, paki-comment na lang kung tama ba yung impormasyon na nakalap ko dito sa amin. Kasi kung yung tinuturo nila, yun rin yung sinasabi ko dito. Bali, ang bumili nga pala nito mga bay ng baka ay si Kuya Chudi, yung asawa ng kapatid ng girlfriend ko. Andun sila ngayon sa sa Yoki. Doon po sila nakabase sa ibang bansa. At merong channel yung anak niya mga bay, si Matrimika. Baka pwede naman natin mabigyan natin ng suporta bilang sa pag-subscribe po ng kanyang channel. At nagpapasalamat po ako kay mga bay, kay Kuya Chudi na sa pagsuporta niya. Hindi lang sa pag-alaga ng hayop ko dito, pati na rin sa aking YouTube channel at sa mga kasamahan niya doon sa work niya. Maraming salamat po sa inyo mga bay sa pagsusuporta sa isang small YouTuber na katulad ko sa pagbabahagi ng buhay probinsya dito sa Bantayan Island. Ang usapan nga pala namin dito mga bay ni Kuya Chudi, dahil siya yung bumili at ako yung nag-alaga, ay gagamitin namin yung tradisyonal na pamamaraan dito sa Bantayan Island. Ito po yung style dito mga bay. Pag ikaw yung nag-aalaga, kapag maliit pa yung inalagaan mo at pinalaki mo hanggang nanganak siya, ang unang anak ay sa nag-aalaga or sa akin. Pero pag yung inalagaan mo naman ay yung nakapanganak na or inahin na baka, ay yung unang anak ay sa may-ari. At yung pangalawa, yun na yung sa'yo. Kaya sa sistema namin ngayon, ako pa yung yung magpapalaki sa kanya hanggang sa magbuntis siya, at yung unang anak ay sa akin. At yun naman pangalawa ay siyempre kay Kuya Chudi. Pero pag naman mga bay, example ko lang kung hindi talaga ito mabuntis, kasi meron talaga mga baka na yung ibininta na lang kasi ayaw talaga magbuntis. Ito yung pamamaraan. Yung sarado na 15,000 ay kukunin nyo ng bumili ng baka or ni Kuya Chudi. For example, pag ito ay nabinta ng 30,000, yung 15,000 na puhunan ay kukunin ng may-ari. At yung 15,000 na sobra, yun yung paghatian namin. So, meron kaming 7,500 bawat isa. Yun yung mga bay, yung traditional na pamamaraan dito sa Bantayan Island. Pag nag-alaga tayo or nagpaalaga tayo ng baka. Dagdag kaalaman lang. Meron kasi akong mga bay, nalalaman doon sa ibang lugar dito sa sa ating bansa. Na meron silang papilis na ginagamit. Yung kasunduan, yung nagpipirmahan yung may-ari at yung bumili ng baka. Pero dito po sa mga bay, sa Bantayan Island ay sinauna pa ring pamamaraan. Kapag nagkasundo kayo ng may-ari na bibilin mo yung kanyang baka, tapos nandyan yung pira, babayaran mo,
pwede mo nang dalhin yung baka, wala nang papilis o pinipirmahan pa. Ngayon ko lang din nalaman mga bay na meron palang ganun. Kaya ibinahagi ko lang dito sa video ito upang malaman din ng iba na hindi pa nakakaalam, meron palang ganitong bagong sistema sa pamamaraan sa pagbili ng baka. Kasi pag bumili tayo ng baka mga bay ay maano na siya, may halaga na siya, malaking pira na yung inilabas mo. Kaya mas mabuti rin yung yung ganong sistema. Meron tayong kasunduan na pinipirmahan ng may-ari at ng bumili. At siguro mga bay ay hanggang dito lang muna yung yung pagbabahagi ko ng pag-alaga ng baka bilang isang baguhan. At sana mga bay ay masuportahan niyo yung channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe upang masubaybayan natin ang pagbabahagi ko ng buhay probinsya tungkol sa mga gawaing bukid. Maibahagi ko pa sa inyo yung pag-alaga ko nito, kung paano to natin palalakihin hanggang sa mga anak siya at magkabaka na rin ako. At maraming salamat po mga bay sa inyong panonood. See you sa next video.